umaga mga kabayan. Magandang umaga, Sir Mike. Magandang umaga, Attorney Brian Barte. Ngayon, nandito naman tayo sa ating free online legal consultation. Ano nga palang topic natin ngayon, Sir Mike? Ang topic natin, ang pinag-usapan natin last week ay annulment, grounds for annulment, which is very Oo. important. Ito yung maraming request sa atin dito last time. Kaya since June naman ngayon, so pagbigyan natin yung mga nagnanais na kasal ngayong June. No? Ayun, June tinatawag bride. June bride. Kaya bago June kayo bride. ikasal, pag-usapan muna natin yung about sa marriage, Yes. nullity or legal separation. Okay? Kasama bang legal separation? Isasama na natin. Bigyan natin ng konting na lang, discussion. Okay? Tama. Kasi may kasabihan nga, di ba, na yung pag-aasawa daw ay hindi gaya ng Kanin, mainit na kanin na kapag yung sinubo ay pwede mo pang iluwa. yun. Pero ako, linulunok ko yung kanin, lalo kung maraming tao, nakakahiya. Ilulunukin ko siya kahit gaano kainit. Mainit. Oo. So kaya bigyan natin ng yung mga gusto na hindi naman to baka isipin nila dinidiscourage natin silang Mag-asawa at magpakasal. Pero bigyan lang natin ng ng mga Examples, mga situations. or kaya tips, 'di ba? Oo. Bago sila pumasok sa isang kasal. Kasi kadalasan iba in love ng 2 weeks, pakasal daw agad. Kasi nasa emotion pa ng pagmamahal. Yun. Di ba? Mm. Nagmamadali. Mm. Tapos mahal na mahal daw yung bawat isa. Yung pala, maghihiwalay din. Nung nakasal na, after 2 weeks ulit, gusto niya mag-file ng annulment case. Di Ayun. ba? Yun ang mas yun, magastos. diba? Kaya ngayon pa lang, bigyan na natin sila ng mga tips Kumikita rin yung Bago mga sila- abogado doon. bago sila pumasok sa isang marriage life. Okay? Speaking of raffle, meron tayong ngayon, mga prizes. Mga katanungan kaming Ibibigay. i-propose later on, tapos sasagutin ninyo, then mananalo kayo ng Magkano? Gcash. prizes. Gcash price Marami tayong magkano yun? Gcash. Maraming Gcash, walang laman. Yun lang ang Mahirap may yun. laman. Oo. So, simulan na natin, attorney, ang topic na, magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Ang topic natin ay grounds for annulment. So, gusto ko rin malaman ito, attorney, kung ito ba ay maganda or ito yung first ground na sinasabi ng batas. Kailangan namin ng malinaw na discussion. Yung first ground dito Ano ay... muna yung annulment? Yun nga, ano nga bang annulment? Ano ba yun? Yun nga. Ano nga ba yung annulment? Yung annulment kasi under sa Sa ilalim batas ng ng family code. family code, ito yung kaparaanan upang ipawalang visa Visa ang yung isang kasal. Kasal. So, nullity sa atin wala naman tayong yung divorce dito sa Pilipinas. Wala. So, ang ginagamit natin yung annulment or nullity of marriage kung saan pinapawalang visa ng korte yung kasal o yung kasal, di ba? Yung marriage. Yes. Okay. So, yun yung annulment. So, meron tayong mga grounds na sinasabi o tinatawag kung ano yung mga pwedeng kadahilanan upang mapawalang visa ang isang kasal. Yes. Nakatingin ba tayo sa camera? Parang di tayo tumitingin sa camera. Sa camera. Okay, yan. Kung saan ako tumitingin eh. Ano tuloy, iba-ibang nakikita ko Marami Okay. kasing magandang tingnan, no? So, yung unang kadahilanan, yung pag-uusapan natin sa annulment ay yung without parental consent or absence of parental consent. Bakit kailangan pa ng parental consent? At sino ba dapat ang humingi ng parental consent? Ayun. Nasasaad sa marriage law or sa ating family code na yung mga ikakasal na nagkakaedad ng 18 years old pero not more than 21 years old. 22 or 21? 21 years old. Dinagdagan ko. 18 but not over 21 years old. 21 years old. Kailangan nilang mag-secure ng parental consent. Ano ang purpose ng parental consent? Ay di parang naisasaad doon na pinapayagan sila ng magulang nila na
pumasok sa isang marriage o sa pagpapakasal. No? So, yan yung requirement number 1. At kung wala yan, pwede ring maging void ang marriage. Ground for nullity yung kanilang marriage kung wala yon. in the absence of parental consent. So it is applicable to an emancipated minor. So yung tinatawag nating unemancipated, those who are not less than 18 but not more than 21 years old. So unemancipated in the sense that they Pero minor pa sila tatawagin. that they have to get a parental consent. Kasi ang marriage, di ba, attorney, is not an ordinary contract. Ito ay a special contract. Bakit special contract? Aywan ko. Special dahil maraming uri ng contracts eh. Ini-discuss natin yan under the obligations and contracts na provision or law. Pero doon sa obligations and contracts, seldom or hindi niya binabanggit din yung about sa marriage kasi merong separate law on marriage, yung family code. Kaya tinatawag na special contract. Tapos Special siya dahil hindi rin siya basta-basta it's not just a mere agreement. Oo. Kasi It's a lifetime. It's a lifetime Contract. cohabitation, yung pagsasama ng mag-asawa na hindi pwedeng sabi nung asawa, ayoko na sa'yo. Tapos ang partido dito ay lalaki at babae. Okay. Tsaka special siya dahil kung let's say for example ayaw na nila sa marriage, hindi yun basta-basta na ika-cancel lang nila yung kanilang marriage contract. Unlike pero sa dapat mag-intervene yung gobyerno o yung court. Oo. Lalo na yung court. May kailangan ng decree of court. Yes. Ganun niya. Kaya special siyang tatawagin. Special contract. Hindi kagaya ng ordinary contract Tsaka, na pwede niya. Ito pa, bakit siya special? Dahil ang pwede lang pumasok sa contract of marriage ay Lalaki between babae at lalaki. No? Between babae at lalaki lang yan. Kasi any other contracts pwedeng parehong babae, parehong lalaki. Diba? Yes. Pwede Pero maramihan, collective. Yes. Ito hindi. Talagang kayong dalawa lang, hindi mo pwede share. Between a Kasi man pag and a shinare mo woman yan, sobra na ang biyaya mo sa buhay. Parang di ba ang relasyon, halimbawa, i-share mo sa hindi mo asawa, hindi pwede yon. Correct. Kasi that's really sanctified na tinatawag. Correct. Ayan. So, alam niyo na kung bakit special yung marriage contract. At saka, itong kontrata lang to ang nire-rehistro sa local civil registrar. Then, i-rehistro din yan sa PSA. Philippine Statistics Office. Yes. Isipin mo, dahil kung wala walang respeto tayo sa marriage, what will happen? Siguro, ang asawa ni Joe, 10. Tapos ang anak niya marami. Diba? So wala ng family planning doon. So I think we need to proceed to the next one. Okay. Either party was of unsound mind. Paminsan-minsan, unsound mind ako. At kadalasan nga Ano ba ibig sabihin ng unsound mind? walang tunog na utak. Unless such party, after coming to reason, freely cohabited with the other as husband and wife. Okay. So merong exception pala yan. Oo. Kung sakaling ikaw ay unsound mind, Yung walang tunog example ang ba ng utak. unsound mind? Yung pag kinatok mo ang ulo, walang tunog. Bugok. Hindi yun. Hindi yun. Ayun ba? ang alam ko. Magbibigay tayo ng halimbawa. Kasi ang alam ko, attorney, sa mind. unsound mind, marami kang naririnig. Tapos yung mata mo, nag-iba-iba na yung kung saan-sang direction na. Kasi unsound ka nga eh. Parang insane. Oo, parang insanity ba itong unsound? Insane. Or may nakikita May ka na hindi mental- nakikita ng iba. Sabi mo, meron dun wakwak or meron dong tik-tik na nakabakya. Baboy yun. Hindi Bago titik. yun. Baboy. Baboy, sabi nung Baboy kasama na ko rito, si nakabakya. attorney nagkwento nung aswang sa probinsya, na-encounter niya in person na baboy na aswang na nakabakya. Ang galing ng kwentuhan namin. Sipin So mo pag nakabakya. nakakita ka ng ganun, maaaring unsound mind ka pala. Oo. Sabi ko naman, ang tik-tik sa amin, TikTok na ngayon. Oo, nagtitiktok na mga Nag-innovate tik-tik na sa sila. amin. Okay, yun, ano nga ba, attorney, yung unsound mind? Ayun nga, yung mga halimbawa nga nun, kung ang isang tao ay merong mga hindi yung hindi normal Hindi normal.
na Extraordinary ang isip niya. ginagawa o hindi normal na personality. Personality. Yan. Kunwari, nag-uusap-usap tayo tapos ikaw may naramdaman kang kakaiba na ikaw Ako- lang naman nakaramdam. Ako ngayon may nararamdaman baka sakali. Diba? Naiihi ako. O kaya may mga ginagawa kang hindi normal na ginagawa ng isang Yes. tao. So pwede yung masabing unsound. You're on a Unsound. sound mind. Pero may sinabi sa batas, unless such party after coming to reason, there is what we call lucid interval. May lucidity siya, may pagkakataon na siya ay normal, Oo. na nung siya ay normal na, pwede na siya, okay, tayo na. Agree na ako doon, okay na pala yun, magiging valid din yung marriage. Oo, parang Nag-gratify. gratification. Gratification. Or kaya tinanggap niya na. Tinanggap ganun niya. Yung taong yun. Diba? Hindi lang yun, halimbawa yung baliw, hindi niya alam, magpakasal siya, tapos nung naging normal siya, sabi niya sa kapartner, okay yung kontrata natin, agree na ako nung kasal na tayo. So, meron ng lucidity. So, that is So, already parang an winib exception niya na to rin the yung grounds rape. na yun. Yes. Oo. So hindi na siya pwedeng mag-demanda later Yes. on kung may waiver na. Yes. Okay, or kung in-accept niya na yung Oo. na ganun talaga yung Na kanyang ganun. partner. Tapos, in-acceptan yung insane, nung panahon na normal siya, na okay na yung agreement na marriage. So, that is freely cohabited with others as husband and wife because that person coming to his reason. Okay. Okay. Sige. Ano pa? So, number 3, ang sabi sa batas that the consent of either party was obtained by fraud. Okay. Tignan mo, by fraud. Ano Fraud. ba ang fraud? Fraud, simply, yun yung mga panluloko. No? Ito ba yung mga dati mong friend? Friend, pag niloko ka, fraud na. Hindi na sila friend. Oh, kaya nga fraud, friend. Dati mong friend. Oo. Okay. Unless such, may tanong si... may Mamaya, tanong sasagutin okay. natin mamaya. Sasagutin natin yan yung mga katanungan nyo later. Okay. Alam So, ko yung- excited ka na sa sagot. Yung fraud ay yung mga halimbawa dyan, yung mga panluloko, di ba? Mm-mm. Na yung ang tawag doon? Yung pandaraya na sinasawag natin. Dati sabi mo, yung first grau, yung may fraud, sabi mo, hindi naman ako nakulong. O, hindi, gano'n mga, wala kang moral, ano yon yung tinatawag na involving moral turpitude. Hindi mo sinabi. Yes. Isa yon. Common yung ground na fraud sa mga criminal offenses. Yes. Like sa estafa, sa Yes. kasamang fraud. O pandaraya, panluloko, yun yung mga Oo. basis ng fraud. Oo. Tapos, sabi ng asawa mo, isa pa siguro itong fraud na sabi, hindi naman ako buntis. Yung pala, buntis siya sa dati niyang ex. Parang sumalo. Diba? Fraud din yon. Tinanong mo, bakit ang laki ng tiyan mo? Bilbil lang yan. Okay, pero buntis pa. Buntis, medyo may sumipay. Ano lang yon? Meron tubes lang yon. Tapos after few months, After may few lumabas. months, may lumabas. Binilang nung asawa. Parang nagkaroon kami ng nightmare. Anong nung nightmare? Alam nyo na yon? Oo. Ano nangyari? pala? Mga 7 months. So, Sabi nung asawang babae, kasi premature. Yung pala, premature. premature lumabas. Sabi, premature. Yung pala, sabi ng Tapos? doktor, hala, clinically proven, hala, 9 months. naman Lumabas nga, premature. bata may ngipin na. Hala, yung pala, na-recognize na hindi pala anak nung Usually lalaki. pinapa-DNA test Oo, yan. sabi ng Kung lalaki, doubt ka, no? sabi ng lalaki, hindi, DNA test tayo. Lumabas, putya. Hala, kapitbahay ang tatay. O, yun. Nagsinungaling. Oo. Merong pagsisinungaling. Ito pa siguro, attorney, yung sexually transmissible diseases. Oo, pag kinonceal mo o Tinago mo. tinago mo na meron ka palang nakakahawang sakit, no? Kagaya ng tuberculosis, nakakahawa yun. Oo. Sa amin, napapanoodan namin yun. Sa inyo, malinaw. Oo, malinaw. Pero yung patawang yun, matagal na yun. Luma na. Hindi na siya bago. Ha? Kasi transmissible. Yung mamaya Basta, mo na dapat yan itinanong. Masyado ka naman live. Audience natin, may live audience kasi May live tayo. audience kami. Pala tanong ito, ayaw na naming sagutin. Okay. Ito pang nagsinungaling, hindi daw siya manginginom. Oo. Hindi daw siya addict. Okay. Yung pagka, gano'n ng ano niya, yung dito niya, pisngi niya, yung pagkalubog Malalim dito, na. malalim. Kulang lang daw siya sa tulog. Okay.
Tapos yung ngipin niya dito sa harap, wala na, napudpud na ng marijuana or shabu. Di ba yung mga Yun, ganon? ng sigarilyo. Tapos bakit nagkaganon ka? Sabi niya, sira lang sa ngipin. O di ba? May pagkasinungaling yung kausap mo. After all, puchay, manginginom pala ang Pero kahit may fraud, may exception pa rin dyan. Oo. di ba? Kung hindi mo magagamit yung ground na fraud, kung later on, di ba, meron ka palang, alam mo pala na merong fraud, pero hindi mo kagad inaksyonan. Oo. So mayroong prescriptive period. Oo, meron So yan. ni-recognize din pala ng Meaning, batas ang alam mo panahon. naman na niloloko ka lang o may tinatago sa'yo, pero hinayaan mo lang. for Okay. period of time. So, Then, pag nag-lapse yun, hindi mo na pwedeng gamitin yun sa Oo. ground na may fraud. may fraud. Dahil So, alam mo na. stopel na yon. Yes. O magpag-stopel dun sa sitwasyon. Okay, tama, attorney. So, ito pang pang-apat. The consent of either party was obtained by force, intimidation, or undue influence, unless the same having disappeared or ceased, such party thereafter freely cohabited with the other as husband and wife. Ang ano dyan, yung pinaka-landmark dyan, yung tinatawag natin na shotgun marriage, na papakasalan mo, hindi, tapos makasama ng Okay. shotgun. Ganun So, ba may, yung shotgun? yan tawag doon, may force. Paano kung ginamit dos por dos lang? May force Hindi, pa rin yun. Shotgun. Oo, shot dos por pwersahan dos. pa rin kasi tinakot ka eh. Pananakot. Yung shotgun marriage, Force yung or may intimidation. may intimidation, pananakot. So kapag Paano kung sabi kaya niya? yung shotgun marriage na tinatawag, pwede yung ipa-anal, no? Mm, By on the ground of force. yes. Diba? Pero kung ang pananakot to, may tik-tik. Pag di mo kung pakasalan, pupuntang ka ng tik-tik, pwede yon? Oo, kasi kung takot ka sa tik-tik, di ba? Pwede rin pala yung ganyan kasi sobrang takot niya sa tik-tik na may bakya. Undue influence, kunwari, estudyante mo, Mhm. di ba? Sabi mo, pag hindi mo ako pinakasalan, ibabagsak kita sa graduating ka pa naman. Uso yung dati yung 4 or kwarto. Parang may narinig na ako niyan. Ngayon, narinig mo, Narinig ko. Pero may kilala akong nagaganyan. nag-4 o kwarto. Oo, pero hindi ko pa na-validate. Okay, i-validate natin mamaya pag-uwi natin sa baba. Pero kung yung ganong scenario ay gagamitin para magpakasal ka lang, so mamimili ka, ibabagsak ka or papakasalan mo. Yes, Papasa ka. yes. So merong undue influence. Undue na tinatawag. influence. Kasi may authority yung teacher sa Yes. bata. So medyo syempre, yung bata will succumb to it. So, thank you. Para Pero nagmaman. may ano din yan, exception naman dyan. Kahit may force, may intimidation, tsaka undue influence, kapag nawala yung force or yung intimidation o kaya yung undue influence, nawala, meaning, ibig sabihin nag-cease siya bago pa yung marriage. Ibig sabihin, hindi ka na tinakot bago kayo magpakasal, tapos nagpakasal ka pa rin. Umayag ka pa rin. So, hindi mo na pwedeng gamitin yung ground na yon. Hindi, kasi sobrang takot niya, hindi na nakakapagsalita. Hindi, kunwari, sabihin, o pag hindi mo ako, pag di mo ako pinakasalan, ibabagsak kita. Tapos, hindi pa kayo kinakasal, nabigyan ka na ng grade. Hindi ka pa rin nag-react. Hindi, nabigyan ka na ng grade. So, nung nabigyan ka na ng grade, nakagraduate ka na, tsaka pa lang kayo nagpakasal. Tapos, pwede mo bang gamitin yung undue influence doon? Na nagpakasal ka dahil sa grade? Hindi ako abogado, hindi ko yan masasagot. Parang Huwag mo hindi akong na. tatanungin. Parang hindi na kasi wala na yung undue influence eh. Yes. Nangyari na eh, 'di ba? Parang yun sa shotgun marriage, 'di ba? Ang normal na shotgun marriage, may dalang shotgun sa simbahan, 'di ba? Sobra na yun, kaya shotgun Yan nga yun talaga. eh, kasi pag hindi ka nagpakasal, babariling ka. Pero kung wala nang shotgun, tapos Nag-agree ka wala nang force, tapos nagpakasal ka pa. Pero, malamang hindi na pwedeng gamitin. It talks about stopel ulit. May stopel na doon. Tapos, yun yung of sabi course, there yun is yung sabi sa batas. sa batas. Tapos yung Kapag prescriptive nag-disappear period. na o nag-cease Nag-disappear, na oo. yung force, intimidation, or undue influence, now, hindi na siya pwedeng gamitin. Yes, kasi there is already in that instance acceptance or ratified. It's already ratified by the other party. Yun ang mini-mini attorney. Okay, itong number 5. That either party was physically incapable of consummating the marriage with
the other. And such incapacity continues and appears to be incurable. Physical incapacity. Oo. Pero kadalasan, ano ba ang physical incapacity? Sa lalaki bang kadalasan or sa babae? Pwedeng pareho. Pwede Kadalasan kasi sa either, lalaki. pero no? sa kadalasan sa Sa lalaki. lalaki. Kunwari, yung hindi ka na tinatayuan. Ano yon? Ng Ng balahibo. Okay, balahibo. Oo. Non-erection of Non-erection. flag ceremony. Oo, hindi na nagpa-plug ceremony, di ba? Oo, hindi na nag-attend sa flag ceremony. Yung pagpa-plug ceremony is isa yung essential marital obligation, Yes. di ba? Na Essential marital obligation ng uminom isang ka ng, spouse. ano dapat ang inumin? Na pinapabili dati. Robos daw yon. Oo. So, yung impotency kasi wala nang ereksyon. Kaya nga, that's, I think, the best example for physical incapacity or of consummating the incapability. marriage. Oo. So, kawawa yung partner mo kapag wala ka ng ganon. Pero remember, dapat yung physical incapability mo ay incurable, sabi Mhm. dito. Pero mamaya, madidiscuss mo, sabi mo, Oo, may mga may bagong pagbabago. batas, may pagbabago Oo, na hindi na kailangan incurable. Yes. So- Mamaya i-discuss natin yung bago. Although wala pang yung full decision ng Supreme Court, pero sa press briefer nila, isa yun sa mga binanggit yung about sa incurability ng incapacity. Na it shouldn't be continuous or it should appear to be incurable by something na hindi na siya dapat ano. Okay, later on, ma-discuss siguro natin yan. So, yung number 6, Sige. that either party was inflicted or afflicted with sexual transmissible disease found to be serious and appears to be incurable. Incurable na naman. So Yun yung ang- example natin kanina, Oo. yung STD, sexually transmitted disease, di ba? So kung meron palang ganun yung partner mo prior to your marriage, Mm-mm. or even during the marriage, during the marriage, but within the specific period in as much as you don't, you kasi nakipag-sex ka sa na iba, hindi mo alam. na hindi may alam ganun ng siya. kapartner. Oo. Oo, kasi you Pwede have mo yung- illicit sexual activity with others Pwede Tapos mo yung nahawaan gamiting ka. grounds Okay. for annulment of for marriage. annulment of marriage. Okay. Tapos again, that the disease should be incurable. Mm-mm. Oo. Appears to be incurable. Okay. Yun din yung isa sa mga requirement. So, attorney, thank you for discussing the topic. Yun It yung, really again, yun yung mga enlightens us. grounds for annulment of marriage. Annulment of Ibig sabihin, ang premise dyan, dapat meron kayong valid marriage. muna, Yes. No? Then, yung valid marriage ninyo para ma-annul yun, so dapat papasok dun any of the grounds na mentioned or diniscuss natin ngayon. Nabanggit natin sa umagang ito. Oo. Pero kadalasan, attorney, itong grounds for annulment, yung Article 36, Mhm. di ba? Yes. Ang kadalasan commonly used by the complainant against the respondent. Oo. Yung tinatawag nating psychological incapacity Okay. to comply with the essential marital obligations. At kadalasan, itong nabanggit ko ngang psychological incapacity, ito ang laging ginagamit ng Ng mga gustong Oo. magpa-void or magpa-annul ng marriage. okay, nagpapa-shoutout pala rito yung isa ko diyang kaibigan. Sige, magbasa Oo. muna tayo ng shout Shout out. Pero may tanong na siya, hindi lang niya pinapasabi yung kanyang pangalan. Kailangan na ba natin sagutin ito? Mamaya. Mamaya. Oo. Pag naalala ko siya, Isang maganda itong tanong. sino pa nagpapa-shout out? Okay. Shout out or si Leia Nova. Si Lea, nasa siya nga na, bumalik na siya nga dito sa Cainta. Wala na siya dun sa Batangas. Okay. Oo. Mag-aaral daw siya ng masteral. Sabi ko, sige, proceed. Habang may buhay, may Hello daw paglapida Sir ka. Mike from Dona Silahes. Okay. Oo, asawa to ni Mike Villanueva. Michael. Sir Mike. Hello, Dona. Gusto po. Oo. Good morning. Shout out daw. Dapat ang term na shout out nandun. Hindi pwedeng wala. Yes. Kasi kung nagsabi ka lang Dona, ang tawag doon hay lang. Pero ngayon, pag
ano ka pala pag nagsabi kang ganun, may shoutout sa dulo. Mhm. Do na shoutout. Hindi nakakatawa. Ha? Walang Joke kwenta. ba yun? Parang joke, ewan ko kung ano yun. Hello, be. Oh, Okay. sige. Ito na yung psychological incapacity, Ayan. yung laging ginagamit sa College of Law, yung kay Ching-Ming Choi. Most common Oo. ground yan na ginagamit. Kung hindi kasi papasok doon sa mga diniscuss natin na grounds kanina, kung wala doon yung mga gusto mo, kung wala doon yung circumstances, doon sa mga grounds, so pwede ka dito sa Article 36, yung psychological incapacity. At ito yung kadalasan talagang ginagamit sa mga petition for annulment or petition for nullity of marriage, yung psychological incapacity. Ano nga ba tong psychological incapacity? Ito yung mas magandang pag-usapan nga natin ngayong kaso ni Ching-Ming Choi Okay. na dinesisyon na ng Supreme Court. Hmm. Yung sabi ni it's just a physical physical, parang it's just a physical defect. Okay. Sabi niya it's not psychological in nature. Oh, ano ba yung physical defect ni Ching-Ming Choi? Yung physical Okay. defect niya, banggitin na natin siguro, it's just Sige. a matter of academic Discussion learning lang or naman. discussion. Pero hindi naman pala, ayan, nabasa ko ang kaso, hindi pala yun ang dahilan. Okay. Although Pero ano yung grounds muna nung nag-petition? ang grounds na talaga is non-performing of marital obligation. True o by anong dahilan? Yung sexual intercourse Okay. na dahil- si lalaki 6 months, almost 1 year na ba? Ano yung ilang taon yun? Ilang, siya, 1988 ba yun, if I'm not mistaken? March 22 Oo. hanggang April 1989, if I'm not mistaken about the year, virgin pa rin si babae. Ah? Oo, grabe. Hindi man lang sila Isipin mo, nag-honeymoon. nagpakasal kayo, Mm. virgin, pag kinakalabit daw ng babae, syempre, natural yan sa tao eh. Kaya nga pumasok kayo sa asawa for procreation. Mm. Kasi without it, without the natural earthquake na tinatawag natin, there is no beauty in this world. Mhm. Wala tayo. Salamat sa natural earthquake. Kasi kagaya ko, I'm here in front of you because of this natural earthquake. Okay. So, mag-almost, let us say 1 year na, almost 1 year, hindi pa rin na nagagalaw. Bakit kaya? Bakit daw? Yun ang tanong, bakit din niya ginagalaw. Ano bang mga Ang sabi allegation niya? ang sabi ni nung nagpakaroon ng medical examination kay Ching-Ming Choi, yung sa lalaki, Mm. meron lang siyang 2 inches or 5 centimeters yung haba ng 2.5 o 1.5? 2 inches lang, na kapag umabot din ng 3 inches. Oo. 5 centimeters ang kanyang kapangyarihan. So, hindi naman pala yun, hindi dahilan sa liit. It's not about liit, it's not about laki. size. It might be pertaining to the activity, not just the performance. You have to do it. Yes, the performance. Yun ang nangyari doon, hindi siya nagpe-perform ng kanyang marital obligation. Dati ang alam ko sa marital obligation, yung physical contribution to the family, like for example, pagbibigay ng financial, pagkain, support, education. Yung pala hindi lang yun. Yung marital obligation, pinag-usapan pala rito, attorney, yung performance din ng lalaki at babae sa kanilang, for example, sa kanilang nightmare activity. Bakit tinatawag kong nightmare? Ewan ko. Nightmare dahil? Dahilan sa lumalabas yung mga lahi ng mga aswang doon. Okay. So yun, hindi pala yung dahilan sa maliit, kundi, sabi ng korte, merong senseless and protracted refusal. Meaning to say, incessant or tuloy-tuloy na mag-refuse ka doon sa ino-offer ng partner mo na obligasyon mo naman. Diba? So isipin mo na siguro yung babae gusto na magkaroon ng anak na siya yung si Ching-Ming Choi yung tatay. Ba't ako na nga na nagdadaldal dito? Binasa mo yan eh. Sige. Tapos, nung hindi ko ito alam, naririnig ko lang Ching-Ming Choi, dahilan sa kanyang liit, kaya psychological incapacity na siya. Psychological incapacity sa ground 4, annulment. Jutay. Sa Bisaya, jutay. Hindi nga siya dahil jutay. Dahil sa ayaw siyang mag-perform. Doon ko lang na-realize, not
because maliit. Yung size is another factor. Yes. Kasi hindi lang naman sa ganun yun eh. May we have different parts of our body. You can use it in Yes. whatever way. Yeah. Di ba? Yung mga parehong sex orientation Oo. they can perform. They can perform by not using it. You can even buy it in the public. Nasa internet, marami, binibinta yon. Pero hindi pala yon, kundi yung ayaw ni Ching Min Choi. Baka ibang hanap niya. O baka, iba yung Sexual preference niya. Mare. Oo. So yun, Yun. ano nangyari? So, Sabi ng Supreme Court, that's psychological incapacity. Kasi that's incurable. Kasi you violated the provision of the family code pertaining to marital obligation, which is the primordial consideration for husband and wife relationship. sikat yan, yung landmark case yan. Yung Ching Min Choi. Pagdating sa marriage law. Oo. Yes. Tapos, Ano pa? attorney, ituloy pa ba natin itong Article 36? Siguro, it's better for you to discuss about pathological lying. Yung pathological lying. kay Leonilo Antonio versus Marie Yvonne Okay. Reyes Isa din yan sa mga landmark cases ng ng psychological sa incapacity. psychological Yung mahilig incapacity. pumatay ng pato. Oo. Tawag ng court dyan ay pathological lying. Pathological lying. Pathological meaning habitual or Mm-mm. repeated. Repeated. Magaling Incessant. siya sinungaling. Oo. Believing on something that might not be existing. Obserbahan nyo yung mga asawa nyo. Kung Mm-mm. medyo magaling na gumawa ng istorya, Yan. sinungaling, baka pumasok na yan under Oo. this ground for psychological incapacity. Yes. Magaling siya kumanta. So dito sa kasong to, yung respondent dito, no, meron siyang propensity of telling lies. Yes, this is not just Yan. propensity, talagang natural na niya. Natural. Natural talagang, na eh. Magaling na siya doon sa ano na yun. Sa Sa aspect na yun. aspeto na yon. At saka yung kasinungalingan niya, hindi lang bihira, talagang almost everything. Almost And- everything na sinasabi niya sa asawa niya ay kasinungalingan. Tapos kapag nagkwento siya, totoo. Hindi Tulad mo nung makitaan ng you couldn't see a blemish of yung nagsisinungaling siya. Tulad Wala nung kang sa kanyang makikita. trabaho. Oo. Sabi niya may maganda siyang trabaho. Oo. O kaya sabi niya magaling siyang kumanta. Kumanta. Pinapalakpakan siya. Parang it's a fantasy Oo, hindi niya Living- ma-distinguish nga yung Yes. fantasy and saka reality. yung reality, Yes. saka yung imagination or Yes. delusion. So, Diba? yun yung nangyari sa kasong yun. Kaya ang ano doon ng Supreme Court, sabi nila, merong yung ground na yung tinatawag na ang ano doon, specifically It's a ang psychological aspect na yun, incapacity siya. yung pathological lying is A ground. a ground under the psychological incapacity. Hindi mo sasabihin mo sa asawa mo, ang asawa niya, ang lalaki dito na babaliw eh. Kasi, ano tong asawa ko? Hindi ko maintindihan, kahit hindi totoo, tatanungin ko siya, yung presentation niya sa akin, totoo. Yung pagka-deliver, may mga tao kasi na May conviction. may conviction na kapag nagsalita, akala mo totoo, Naniniwala. naniniwala. Yung unang asawa, naniniwala. Okay. Kasi syempre, kaya nga pinakasalan mo. Oo. After all, napamura yung si lalaki. Anong sabi ng lalaki? Grabe naman tong asawa ko. Ang hirap pa aminin na ang kanyang sinasabi, it's just a fantasy. Hindi totoo. It's an illusion. So may kanta dyan, elusive dream. May elusive. May elusive dream. Diba sabi ng Supreme Court dito, ay hindi. Psychological incapacity under Article 36 ng Family Code. Yes. Diba? Oo. To feed your fantasy. But if you're Anong kanta just using me to feed your fantasy, or using me To to feed your fantasy, ay ba na yon? Nagpapakain nyo ng fantasy. Okay. Grabe alam mo attorney, habang binabasa ko rin to yung sabi mo Sir Mike, basahin mo ito matutuwa ka. Habang binabasa ko, intense yung pagbasa ko kasi sabi Maganda. ko maganda Story. hindi ako inantok eh. Sabi ko totoo, inuulit ko ulit, tatlong sabi ko totoo kaya ito? Ang tanong, totoo kaya Mike na nagbasa ka?
Oh, ayun. Yun ang nakakatuwa dito, Sa case attorney. yun ni Antonio versus Reyes. Yung Antonio, yun, case na yun. yung Leonilo Antonio Oo nga, versus, Antonio versus Reyes. Yvonne Reyes. Oh. Yes. Okay. Basahin nyo rin kung may time kayo. Habang lalo na kayo- sa mga interested yes. sa mga ganitong topic or discussion, basahin nyo rin yung kaso. Para maniwala kayo sa mga pinagsasabi namin dito. At i-confirm nyo. So meron tayo kanina yung kay Chiming Choi. Meron tayong Sa kay... physical, ano naman yan, di ba? Physical Hindi. capability. Actually, hindi kay Chingin Choi. Hindi psychological. Psychological Yung pa hindi rin. siya nag-perform ng kanyang marital obligation. Okay, yung kay Antonio versus Reyes naman, yung pathological lying. Yes. Yung ginamit under Yes. ng psychological incapacity pa rin yan. Yes. Meron pang isa, yung psychological incapacity rin. Yung kay Marieta si Ascueta, asawa niya si May Rodolfo. disorder naman siya. Psychological din yun. Pero anong tawag sa disorder? Yung na parental dependency personality specific? disorder. Parental dependency Personality personality disorder. disorder. So tignan nyo, yung mga husband nyo or wife nyo, kung meron silang ganitong disorder. Tawag nila doon tawag ng court doon parental dependency personality Yes. disorder. Paano ba nagma-manifest yun, Sir Mike? Ito kasi daw sabi naman nung nabasa ko sa comics. Hindi, nabasa ko sa Supreme Court decision ito. Yung parental dependency personality disorder, nade-develop din pala ito dahilan sa ayon sa pagpapalaki ng magulang mo. Okay. Yung tatay niya dito, seaman, syempre they can afford everything, yung material thing. Umaasa lagi siya sa kanyang magulang kasi yung mama niya ay yung mama parang siya na yung lalaki and at the same time with authority within the family. Tapos yung nanay niya lang yung kasama niya. may mga kapatid naman pero siya naman kasi ang kakulitan ng kasong to ay lahat ng gusto niya binibigay din no magulang. Nanay niya, particularly. Oo. Tapos nag-asawa siya. Inasawa niya si Marieta. Siyempre, nanligaw siya. Na in love naman si Marieta. I think taga-Antipolo, if I'm not mistaken, taga-Antipolo to eh. Okay. Nandito tayo sa yan malapit dito, dito. Baka dito nakatira sa likod ko. Wala naman gaanong bahayan. Oo, wala naman. Tapos ito, ang problema, sabi ng court, ay psychological incapacity. Bakit ito psychological incapacity? Kasi ito naman itong tinatawag nating parental dependency personality disorder. Isipin mo, sabi ng asawa niya, Be, lagyan ko ng Be ha, Be. Parang kilala ko yan. Apply ka naman ng trabaho. Kasi, para sa ating future, sabi nung asawa niya, ay medyo may edad na ako. Hindi ko na kaya magtrabaho. Hindi na pwede ako makipagkompetensya sa mga bata. Parang wala siyang self-confidence. Oo, wala. Tapos, sabi ng... May natatamaan. Oo. Tapos, anong nangyari? Itong sa parental dependency personality disorder, ang sabi pa niya sa asawa niya, wala akong bagong damit. Kasi sa babae naman, binibilhan niya. Tapos, binibigyan din niya ng pera para sa panggasto sa sa trabaho, pagpasok. So everyday naman, nung napilitan na siguro kasi yung asawa pinipilit siya ng babae na magtrabaho ka naman. Ang ginawa nung lalaki, sabi niya, alam mo ba, may trabaho na ako. Siyempre, yung babae ng porsigido na magkaroon ng trabaho, ang asawa niya, masuportahan na siya as member of the family, as one family, tuwang-tuwa. Ha. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, ay salamat. Itong asawa ko, binibigyan ko ng buhay ang kwento. Sabi ng asawa, buti na ito asawa ko nakapag-isip na, may trabaho na. Nagsusot din siya ng kagaya ng mga suotan ko ngayon na pang-formal. Naka-long sleeve. Kahit walang ligo. Oo, naliligo naman. Umaalis din. Pag sabing alas 8, nandun na daw siya sa office. Sabi, may kapitbahay na chismosa, si Musang, nagkwento, alam mo, ang asawa mo everyday nandun sa bahay ng nanay niya. Ay, ganon. So, syempre, si asawa, hindi pa rin maniniwala. Asawa mo yon. Hindi, nagtatrabaho yung asawa ko. Na-discover niya yung asawa niyang lalaki, nandun sa magulang, si magulang nagtutolerate, monthly, may salary nga. May inaabot sa kanya. Sa magulang.
O yung lahat na lang inaasa sa magulang. Si nanay naman, kasi alam mo naman yung nanay kapag nagmahal sa anak, sobra-sobra hindi na rin maganda. So umaasa na si lalaki ngayon sa nanay So niya. parang ano to, yung tinatawag natin mama's boy. Posible rin mama's boy. Pero ang tinatawag niya papa. Parang may kilala akong mama's boy na kaibigan natin. Meron ba? Meron tayong kaibigan na mama's boy. Ganon? Hindi ko lang alam kung hanggang saan yung extent ng kanyang pagiging mama's boy. Kasi may itong measurement kasong to, din yun. Talagang lahat ng decision sa kasong to, yung lahat ng decision niya or most, if not all, inaano niya muna sa magulang niya. Tinatanong niya muna kung tama Yes. ba to or ganito gagawin ko or parang dapat mag-decide na lang yung spouse. Tinatanong pa niya. Tinatanong pa sa Grabe. parents niya kung kailangan bang gawin to, ganyan. So, dependent siya masyado. Grabe. Oo, hindi na siya makapag isip ng sarili siguro niya or para sa family niya, sa spouse, di ba? So, ganun yung extent ng kanyang pagiging dependent sa kanyang parents. Kasi nawalan siya ng wala siyang tiwala sa sarili niya. Yes. Di ba? Isipin mo lahat na lang ng decision mo, di mo alam, ibabase mo Hindi pa siya pa sa... makapag decision ng sa sarili. Yes. Tapos Siguro may... kahit na ano lang natin, exaggerate lang natin siguro kahit pagluto ng ulam. Ma, anong lalagyan ko ulam, ba ng asin? anong ulamin namin mamaya? Ganun, di ba? Hindi lang yun, ma. Lalagyan ko na po na ng asin. Kasi may doubt siya, may self-doubt siya eh. Ma, So, ganun ka pero lagi naman niyang linuluto. Pero itatanong pa rin sa magulang, parang masyado na siyang nandun na ang desisyon niya lahat sa magulang. Kaya Jo, wag mo yang gagayahin. Buti sumasama ka sa amin. Dahil kung hindi, ganun ang resulta mo, magkakaroon ka ng dependent personality disorder na it is being taught also inside the family, especially when it is always experienced by a certain person. Yes. So dapat ang nanay at tatay medyo maingat. Turuan natin yung ating anak na maging independent. Halimbawa, yung lalo na bata, pag may asawa na. yes, halimbawa gusto mag-basketball. Sabi mo, wag manak, mapapawisan ka, mag-jackstone ka na lang. Di ba? Correct. Di masyado. Pero yung ano din yun, ano bang sinabi ng Supreme Court na dapat incurable din ba? Incurable? Yung kanya, Yes, in this yung case, disorder it niya. should be incurable. Disorder, incurable na siya. Okay. Diba? Kasi hindi siya yung he cannot carry the responsibility responsibility na meron siya dun sa kanyang pamilya. Ang hirap pala, no? So may factors din na de-develop din siya dun sa kung anong klase kang palaki ng magulang mo. Kasi may mga tao na umaasa na lang talaga sa magulang. Habang binabasa ko to, may naisip ako, kadugo ko rin ganito, nag-asawa na pero wala talaga sa nanay lahat, Okay. pati sa babae yung hindi marunong magdesisyon kasi ang gusto niya walang masabi yung ibang tao na masama sa kanya. Gusto niya gusto laging purihin siya na walang masabing masama. Ito pala part pa yung dependent personality disorder pala yun. Nung ayaw makarinig ng masama na ang ginagawa mo naman kabutihan ng pamilya mo pero ayaw mong gawin ito kasi baka may marinig ka sa kapitbahay. Habang binabasa ko, nanggigigil ulit ako. Pinunit ko nga ang papel eh. Sabi ko na-experience ko to eh. Oh, yeah. Okay. Personal encounter ko din yon. Okay. Nakabakya. Okay. So, yun ang ating... Pero, attorney, mas maganda siguro i-discuss mo yung kay Tan Andal. Yung sinasabi mo kanina na bagong desisyon ng korte pero hindi pa nare-release yung full text ng decision. Ng full text. Kaya kasi kamakailan lang naglabas ang Supreme Court ng press briefer, meaning parang press lang siya information na merong bagong decision ng Supreme Court about sa yung requirements for psychological incapacity. Tatandaan nyo yun. Yung mga diniscuss namin kanina na mga grounds, yun yung mga jurisprudence na tinatawag natin prior dito sa bagong decision ng Supreme Court. Although,
yung decision ng Supreme Court na to ay hindi pa nilalabas yung full text kung ano talaga yung pinaka-facts ng kaso, no? Pero sa sinasabi doon sa press briefer nila na inapprove ng unanimously, no, ng Supreme Court yung minodify nila yung interpretation ng requirements about psychological incapacity. So, ibig sabihin, binago nila kung paano ngayon ini-interpret ng korte yung grounds or requirements ng psychological incapacity. Una, sabi nila doon, yung psychological incapacity daw, it's not medical but legal concept. Yes. Hindi na siya medical but legal concept na siya. Pero kailangan mo pa rin siguro ng expert pa rin to explain it. Pero Hindi na nga siya legal, hindi na nga siya medical eh. Yung tinitingnan siguro diyan ng korte yung although in-evaluate nung isang expert, pero yung titingnan pa rin nung i-review pa rin yun ng mga legal personnel natin. If that is really I think hindi na Hindi na. kasi ano pang sense kung kakaroon ka pa rin ng expert witness. Diba? walang kita mga psychiatrists. Yun nga, mawawalan sila ng Pero actually mawawalan in sila honor ng, pa rin siguro ang ano lang, contribution. i-review pa rin na kasi lang ang may last say doon is ang mag-assess doon ng pinaka-final assessment is the court na. Oo, the court. Kaya, kasi sabi nga una, yun yung sinabi natin una, hindi daw siya medical pero legal concept na yung psychological incapacity. Pangalawa, it need not be a mental or personality disorder. So, ibig sabihin, kanina yung diniscuss natin more on mental disorder or physical disorder. Ngayon sabi ng Supreme Court, hindi na kailangang maging mental or personality disorder siya. Pangatlo, yung pangatlong pinakabago, no, hindi na rin daw kailangan na permanent at incurable yung condition. No? Which is, dun sa mga binanggit natin kanina ng mga kaso, karamihan doon, if not all, ay permanent or incurable yung kanilang mga So parang disability. binabawan ngayon ang Sabihin, grounds. hindi na kailangan patunayan na reason. incurable yung sakit niya o yung kanyang psychological incapacity o disorder. Yes. At ang pinaka matatawag natin dito talaga modification ang sinabi, ang testimonya daw ng psychologist or psychiatrist hindi na mandatory. Ganun yun ang masakit. Okay lang yun. Actually, sa katotohanan naman kaya nagmamahal yung meaning, kaya magastos yung pagpa-file ng annulment dahil Kasi may singil din sa may professional. singil din yung psychologist or psychiatrist para as expert witness na patunayan na psychologically incapacitated yung isa or yung dalawang parties, di ba? So dito, ang sabi ng Supreme Court, hindi na mandatory na kailangan pa ng psychologist or psychiatrist to testify na psychologically incapacitated yung defendant or both of them, or both of the parties. So, I don't know, sa ibang mga practitioners, sa mga ibang lawyers, they say it good, pero sa iba ayaw nilang magpakasakali, di ba? Kung kahit ako naman siguro kung magpa-file tayo ng petition for nullity or annulment, hindi ko rin iba pakasakaling na hindi nakukuha ng psychologist. Baka biglang ma-dismiss, wala kang ibang testimony kasi ang witness mo lang is yung petitioner. Sabihin niya na ganito. Tapos walang psychological test, walang report. So ano magiging basihan ng niya? Baka maging hearsay yun. Oo, mas maganda Diba? pa rin ang kukuha ka pa rin ng expert on that field. Ako since hindi ko pa nabasa yung buong full text ng kung anong nangyari talaga, anong facts. Para mas safe, kumuha pa rin ng psychologist. So itong or discussion natin psychiatrist. today is just Sinabi lang naman doon, it's hindi just a matter of, mandatory. yes. Pero hindi naman ibig sabihin na bawal. Kasi Diba? Para maging malakas lang yung kaso mo, better na kumuha pa rin ng yung mga psychologist. psychiatrists Para sa'yo. naman kumita din sila. Yes, yun ang maganda. Pero papunta mo Matulungan lang din sa natin akin, sila. I could identify kung psychological incapacity yung tao. Paano? Patitigin mo lang sa akin.
Pag tumitig sa akin, lumuha ang mata ay psychological incapacity. Bakit? Ayun lang. Wala, may Galing. masabi lang. Napakagaling, no? Okay. So, Napakagaling. di ba, ang ganda ng pinag-usapan natin mga kabudots. Yes, mga kabayan. Kabayan, ayaw niya ng kabudots. Ako kabudots tayo, mga kapatid. So, Okay. yun ang mga psychological incapacity. So, na-discuss natin yung bagong kaso na as of this time, we don't have the yung full context of Tan versus Andal ba yan? Tan and Tan case. versus Tan Andal case. Yung parental dependency, yung personality disorder ni kay Marieta Azueta. Tapos yung isa naman yung pathological lying yung kay Reyes. Yes. Rodolfo Reyes or Leonelio Antonio. Di pala Okay. Rodolfo. So, may tanong na ba tayo? Yes, may tanong dito sa akin na nag-send. Okay, ano sabi? Ito na lang, unahin muna natin. Mayroon ito. Attorney, after po magpakasal, hindi po sila nagsama. Nagpakasal lang. Okay. Tapos di nagsama. Ang galing 2012 pa po. Akala po ng girl hindi na-register. Pero nung nag-file ng Senomar, may record po. Parang yung kliyente ko yung pumunta kahapon. Paano po gagawin? Isang araw. Gusto niya magpakasal talaga sa partner niya ngayon. Ang gwapo mo. Grabe ka. Gusto Parang- talaga sa'yo. Parang hindi Yan naman. ata yung partner ng pumunta kong kliyente ng isang araw eh. Hindi- Hindi ba Japanese yan? Yung ano? Ang mukha niya, hindi Japanese, parang Vietnamese. Okay. O yun. So, nagpakasal. Nagpakasal, pero Then- hindi naman daw nagsama. Mhm. Nagpakasal After lang. ng It's kasal, just a matter of ceremony. okay. Ano kayang purpose ng pagpapakasal nila? Ewan ko. Kasi yung iba, like kung foreigner yung pinapakasalan, for purposes of migration, Oo. petition, gano'n. Ito kaya, ano kayang purpose? Mhm. Anyway, kung nagpakasal sila, tapos hindi naman sila nagsama, then, So, kasal pa rin sila. tapos may kinakasama na siya Na-comply, ngayon. na-comply niya yung requirements sa marriage eh. So, anong tanong Kompleto niya? na ang tanong niya, may record pa sa, may Senomar pa eh. May senomar. Oo. Pagpadukot na. Oo. Joke lang. May senomar. Paano po record. gagawin? Gusto niya magpakasal talaga. Talaga magpa-file siya nito ng, oo, hindi pwedeng dukutin lang yon. Magpa-file, may Mag- papanol pa rin niya. mo muna yung prior marriage mo, o yung previous marriage mo pala. O yung Papanol existing pa rin. marriage niya, Oo, di ba? existing, oo. Although hindi sila nagsama, kaya wag magpapakasal-kasal na na-comply yung requirements. Kasi kung na-comply, may marriage ceremony, may consent kayo. Valid. Tapos valid, yung solemnizing officer is also complete with that license or permit to the marriage, yung mga requirements na ganon. Okay. So Ay- kung hindi naman papasok dun sa mga grounds na diniscuss natin kanina under ng Article 45, kung wala naman dun yung grounds, so pwede siya doon sa Article 36 sa psychological incapacity. Paano naging psychological incapacity? Hindi nagpe-perform ng Pwede rin. ng Kaso baka- obligation, kaso baka- marital obligation. Sabi naman ng lalaki, hindi, there is no such thing as psychological incapacity under Article 36 because you are now with a man who is not your husband. Ay, hindi grounds yun. Hindi rin yun defense. No? Ang pinag-uusapan kasi sa psychological Yung- incapacity, non-performance of marital obligation. So, nagpakasal kayo, after that, you're supposed to perform your marital obligation, pero hindi Naghiwalay. Hindi naman kayo Iniwanan. nagsama. Parang, So, yun yung grounds. o yung iniwanan mo, Oo, yun di eh. ba? Imbes na magsama kayo ng honeymoon na tinatawag, yung asawa mo, For sure, hindi rin gagawin yun ng asawa, yung lalaki, dahil for sure, meron na rin iba yun. posible. Oo. Diba? Yun ang mahirap doon. Pero kailangan pa rin ng decree of court in order to invalidate the Wag ka muna existing magpakasal. marriage. Tiis-tiis muna. Tiis-tiis muna. Ang gawin mo, lumapit ka sa amin, Mag-file tapos mag-prepare ka na. ng magkano. Oo. Kasi syempre may mga expenses yon. Okay. May filing fee. May filing fee, Hindi may naman- professional fee ng lawyer. May professional fee yung professional fee lawyer. ng psychologist. Psychiatrist, psychologist, kailangan yon. So, may mga expenses na kailangan na paghandaan. Hindi paghandaan. basta-basta. Oo. Kasi kung gusto nyo talaga magpakasal,
gawin nyo na yung proseso sa lalong madaling panahon. Oo, kasi Huwag na kayo magpakasal ngayon dahil this mabovoid time, lang din mabovoid. yung marriage. There is impairment doon Okay. sa part nyong dalawa because of this particular existing marriage. Dapat there is a need to declare it as no longer valid. Who would declare it? It's not me. It should be the court. O, diba? Tapos, pag na-declare na, then invite mo naman ako para makakain naman kami dyan ng, sa Bisaya pa nga, sa Bicol, para malagyan naman ng oil ang aming mga, dito, ano yan, lips, nyuso, mamantikaan. Yan, di ba? Yung term sa Masbate. Mamantikaan man lang ang aming mga ngudoy or nguso. Ngudoy sa amin, lips, nguso. O, di ba? Yun. Yun ang magandang sagot ni attorney. Pwede pala siya sa psychological incapacity under Article Tanong. 36 because of Ano lang question? psychological incapacity. Next question. Hindi yung pang price. Pang price muna. May nagtanong attorney, kailan na ang raffle? Oo nga, ano yung Oh. tanong natin? Di ba? Okay, ito yan ang Basa muna tayo pinakamaganda. ng isang tanong. Ha? Jeben. What are the grounds? Kakatapos Dami pa lang na. namin. Okay. Ayun ang tanong niya. Ang Basahin galing. muna natin yung tanong nila bago tayo magtanong ulit. Okay. Si Jeben. Ask ko lang po, kung may laban ako sa unang asawa ng asawa ko ngayon. Kasal sila pero unang nagloko yung babae. Inabandon na sila mag-ama. Ngayon, si girl, di maka-move on, may parinig sa FB na misis daw siya pero may kinakasama siya. So parang similar situation, no? Pero may ang pagkakaiba lang nila, may abandonment na Yun. ginawa yung babae. Inabandon niya yung anak niya tsaka yung asawa niya. So, pamilya. Ganon din siguro ito yung isa, inabandon eh kasi pagkatapos ng kasal, inabandon na eh. Yes. Iniwanan eh. Oo. So, It pero can be a ground. from aside from baka may iba pang crimes na pwede niyang ma-file kasi meron ding abandonment no minors, no? Yes. Pero for purposes of marriage, so pwede na yun din pumasok sa psychological incapacity. Kasi at still non-performance of marital Marital obligation. Oo. Yun po yung kasagutan You abandon your marital obligation. Okay. Yes. Ano na tayo ng katanungan para sa may mga may nalo ng Gcash. May nagtanong nga daw, ano daw yung grounds na I-post mo, Joe, yung tanong. I-type mo. So, unang katanungan para manalo ng 200 pesos. hindi 200,000? Hindi. Hindi pa tayo si Willie? Hindi pa. Revillame? Wala pa tayong Shopee. Okay. Tsaka Lazada. Willie Revillame, tama ba ako? Willie. Willie. Gusto mo Willie Villame? Willie Villame. Yoyo yun. Yoyoy Villame. Ano? Anong tanong? Kailan yung? Sino yan? Sino ang tinatanong niya? Ako? Tapos na ako magpa-finals. Nahirapan na nga ako mag-check. Okay, paki-post na ng tanong natin para I-post. may chance kayong manalo ng Gcash. Ang katanungan ay na-post na. Okay. Give at least na lang, hindi ganon. Give at least kasi kung isa-isay natin. Anyway, isa yung isa yung yung Give at least 2 grounds for nullity or annulment of marriage. Yung sabi ko Grounds nga for yung without parental annulment. consent or absence of parental Huwag mo na consent. Ano? yun nga yung sagot eh. Yun ang tanong. Sila yung sasagot. Okay. Okay. Under article That's Article 45. 45. Under Article 45 of the Family Code. Family Code, ano yung mga grounds? So magbigay ng at least dalawa. 2 grounds for annulment or nullity of marriage. Pero wag na yung nasabi ko. Example lang yun. Okay. Ang So, hirap ng tanong, di ba? Tandaan nyo dapat merong
may i-share Share, ninyo, i-like, tapos I-like, and yung sagot. yung sagot. Hindi na yung mag-bell-bell. Wala. Wala na. Wala. Subscribe. Ako lang may Hindi na magsusubscribe. Wala. Oo. I-subscribe mo lang, hindi na So, yung unang sasagot, siya ang mananalo. Ayan. Nanonood si Ma'am Nerisa. Okay, Ma'am Nerissa. Oo. Pak na pak. Shout na shout. Out. Yan o. Pak. Yan. Ito yung kaibigan namin taga Quezon City. Ang ganda-ganda niya. Pak. Tapos yung asawa niya si Doktor. Nasaan May siya sa nanalo na medical? ba? Makati City. May nanalo na. Ang sagot niya ay fraud, psychological incapacity. Mali. Mali. Ang sabi natin under Article 45. 45. Mali. So, Excited. mali. Sige, pwede pa, may chance pa kayong sumagot. Si Sige. Robert, fraud, insanity, wala siyang sharer badge. Sayang. So, share mo na, tapos paki-like din yung sagot Yes. para manalo ng 200 pesos. Sayang, Robert. Tapos ilagay niyo na rin yung GCash number niya para mabilis natin ma-transfer. Oo, wag niyo palang kakalimutan yung GCash number ni niyo. Sir Mike. Ilagay niyo yung number ko sa GCash. 0956 800 1470. Wag kasi baka mapunta sa akin yan lahat. Yung GCash number nyo para sa prize na ipamimigay namin sa araw na to. Mga kabudots. Alright. O, hindi rin. Mali! Hindi nakinig. Sayang naman. O sige, o sige. O, may May- naghuhula rito. May tanong si Robert. May tanong siya, o sige. Anong sabi? Fixed marriage, pwede po ba maging ground for annulment? Fixed marriage. Yung Fixed sabi ng marriage tatay, ba ay pwedeng maging yung nanay o ground kayo for na annulment? mag-asawa. Ganun. Okay. As in my opinion, hindi. Lalo na kung nag-agree ka naman yan. Kasi baka, Unless kung may force. may force, diba? may Or intimidation. Pwedeng pumasok yan sa Oo, force. pero And kung then, wala kasi naman- kung ayaw mo, dahil na gusto ng parents mo, tapos sabi- pwedeng magkaroon ng tinatawag na force. No? Pero sabi nung nanay, tatay mo, sige na, di kay undue influence. Pwedeng undue Pwede undue influence. Sabi, sige na, kasi malawak ang kanilang lupain sa Antipolo. Maraming ano yan. Maraming puno ng saging doon. Marami tayong Pwede harvest. siyang, Di ba? under the May undue ground influence. of force or undue influence. Undue influence. Pwede. Pero mahirap patunayan yun, di ba? Oo, Merong mahirap patunayan. fraud or undue influence. So, kailangan kakalanganin ba doon ng psychologist or psychiatrist? Aywan ko kasi hindi naman yung psychological. Ang nangyari, on my opinion, it's undue influence, ground for annulment also yun. Kasi according to Article 45. Okay. May nanalo na ba, Joe? Wala pa. So yung free consent mo, Sino? Duress. wala. May duress ba? Wala. Duress. Wala. Wala. Specifically, Oh, specific. specific. dapat yung Punta ano na kayo, may internet naman, i-research nyo na sinabi na Article natin, Article 45, grounds for family law. annulment of marriage. Ano pa? Another one. Force or coercion. That's, dinagdagan niya? O First ground pa lang impotency? yun. Wala. Yan dun mismo sa Article 45. Tapos, o ganun pa rin. By fraud, sa isa lang siya ng paragraph 3 lang yan. Isang ground lang. Isang ground lang yan. Meron tayong 6. Pag pinaghiwalay nyo yung force, first force, second intimidation, 3 undue influence, hindi po kasi it's just part of paragraph Leo 4. Urbania, sabi niya, either party has unsound mind, Unsound mind, consent consent yan. was obtained by force. Okay. O, panalo na siya. Wala siyang sharer badge. Yun lang, wala ka namang share Share mo badge. muna, Cleo. Share mo muna.
Sayang. Juves. Kung marami tayong pera, ang daming sasali rito. Gaya natin si Willie Garte. Si Robert din. Share mo muna, Robert, bago Sayang, mag-comment share ng muna answer. bago mag-comment, sayang yung panalo. Sagot na natin yung kaninang tanong. Is marriage kung ground for annulment? Okay, paalam na tayo. So, abangan nyo ulit kami sa next live natin. Pero hindi na dapat umaga kasi mga tulog pa ang viewers natin. Ito ano lang, dahil sa maganda nga yung location, kaya napag-isipan namin mag-live. Dahil natin din ngayon, so napili natin na topic ay yung about marriage. So next time, Pero pwede we are- nyo comment dito kung anong gusto yung topic sa next live natin. And maghahandaan natin yung next live. Pero ano na yun, we'll make sure na para maraming antabay, maka-view sa atin, gawin natin hapon ulit. Yes. And watch out kasi mamimili ulit kami ng magandang location para sa next live. Para kahit hindi ninyo masyadong nai-enjoy yung pinag-uusapan natin at namin, at least yung view na lang. nyo. Diba? Pwede kayong mag-comment dyan sa kung anong gusto nyo makita. Lilipat tayo all over the Philippines. Yes, that's always possible. Oo. Pupuntahan natin. Kunwari, gusto nyo ang view naman natin ay Chocolate Hills. So, pupunta kami ron. Puntahan natin yan. Basta may budget. May pabaon. Yes. Huwag naman yung pabaon ng pangit ng term. Ano ba? Pabaon. Okay? At saka yung mga gustong mag-promote ng kanilang mga produkto o services, pwede po dito sa ating i-promote natin. May tulungan natin na may promote yung products or services Yes. sa ating live. Actually, we are not promoting annulment, ha? We are just discussing the grounds for annulment. Okay. Alright, so yun lamang po at magandang umaga ulit mga kabayan. Sa Mga kabudots, Kabudots. good morning again and see you next time. Thank you. Thank you. Bye-bye.